Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 731 hanggang Kabanata 740. Kabanata 731. Pagaling. Ang mga sulok ng bibig ni Leo ay lumulutang paitaas. Sa sumunod na segundo, ang cue ball ay natama ng malakas na puwersa na nagpakalat ng mga pulang bola sa paligid ng billiard table. Gayunpaman, sa kasamaang palad, wala sa mga bola ang pumasok sa alinman sa mga bulsa. Young Master Leo, parang wala sa tabi mo ang Lady Luck. Hindi napigilan ni Jack na matawa sa dula. Ngayon, turn ko na. Ang posisyon ng puting cue ball ay estratehiko, at ilang pulang bola ang malapit sa mga bulsa. Oo. Ang puting cue ball ay nasa magandang posisyon, ngunit para sa isang baguhan na tulad mo, hindi ko na kailangang mag-plot ng depensa. Ikinalat ko ang mga bola para lang matalo kita sa isang iglap mamaya. Tumawa si Leo. Napangiti rin si Timothy sa sitwasyon. He sneered, parang simple lang. Pero kapag wala siyang maibulsa na bola, malalaman niya kung ano ang magaling sa billiard. Nang bumagsak ang huling pantig ng salita, ginaya ni Jack ang kaninang poster ni Leo at humiga sa kanyang tiyan sa gilid ng billiard table. Ang kanyang poster ay tila propesyonal at sa susunod na sandali ay nataman niya ang cue ball gamit ang cue stick na tumama sa isang pulang bola. Ito ay ibinulsa. Nanlaki ang mga mata ni Sharon na parang nakakita ng multo at sa sumunod na segundo, tumalon siya na parang kangaroo, nagdiwang para sa ibinulsa na bola. Oh my goodness! Pumasok ito. Talagang nakapunto si Jack sa kanyang unang paglalaro. Nakakamangha. Wow! Ibinulsa ang bola at tumpak din ang strike. Naguguluhan si Tanya sa eksenang nasa harapan niya. Ang kanyang poster ay medyo profesional din. Kung hindi lang siya nagtanong ng napakaraming tanong sa laro ni Timothy at Leo, hindi iisipin ni Tanya na baguhan si Jack sa billiards. Ang kanyang mga kilos ay tiyak na malapit sa mga eksperto. Anong silbi ng isang bola lang ang ibulse? Napakaraming bola pa ang ibinulsa, at ngayon ay oras na para tamaan ang mga may kulay na bola. Nag-cruise ang mga braso sa harap ng dibdib ni Yvonne, napaungol siya. Nakaramdam siya ng pag-aalala para kay Jack, tutal, unang beses niyang masaksihan ang larong bilyar na may 100 milyong taya kada round. Ang karamihan ng tao mula sa iba pang kalapit na mga mesa ay tumigil sa kanilang ginagawa at inilipat ang kanilang atensyon sa mesa ni Jack. Kung tutuusin, iba ang taya ng 100 milyon kada round. Pinaplano ko noong una na ihinto ang puting bola sa posisyong ito para makatarget ako ng 7 puntos. Ngunit hindi ko mapangasiwaan ng maayos ang lakas ng maitama ko ito at huminto ang puting bola sa ibang posisyon. Mas mainam na mag-aam ako ng 6 na puntos kung ganoon, lalo na sa isang taong nagsisimula palang matutong maglaro ng bilyar. Masyadong delikado ang 7 puntos. Pulong ni Jack sa sarili habang pinag-aaralan ang mga posisyon ng mga bola sa mesa. Talagang maarte ang punk na ito, ha? Nagpaplano para sa mga posisyon ng mga bola at pagpuntirya ng 7 puntos. Sa tingin ko, random lang niyang nataman ang cue ball at bullshit. Isang lalaki sa grupo ni Leo ang sumimangot. Sa oras na ito, muling humiga si Jack sa kanyang tiyan, naghahanda para sa susunod na welga. Matapos ayusin ang kanyang cue stick, inihagis niya ang kanyang braso at hinampas ang puting cue ball. Sa isang iglap, isang bola ang naibulsa at isa pang 6 na puntos ay napunta kay Jack. Anong F6? Isa pa. Bagamat madali lang ito dahil nasa tuwid na linya, bilang isang baguhan sa billiard, paano siya makakapuntos ng ganoon kadali? Ang ngiti sa mukha ni Leo na kanina ay mayabang at bastos, ay unti-unting napalitan ng tuyo at mapait. Bahagyang gumapang sa loob niya ang pag-aalala at pag-aalala. Nagpapanggap ba ang punk na ito bilang isang baguhan sa larong ito? Ang kanyang poster sa paghahanda at ang paraan ng paghampas niya ng cue stick, lahat ay tila mga profesional. Kabanata 732. Nagbulsa siya ng isa pang bola. Ay nako, tuwang-tuwang tumatalon si Tanya na halos hindi nakalapat ang kanyang mga paa sa lupa. Kung ang unang puntos ay dahil sa swerte, paano naman ang oras na ito?
Si Jack ay hindi lamang nagbulsa ng isang 6-pointer, ngunit ang cue ball ay huminto sa isang napakadiskarteng posisyon kung saan mayroong ilang madaling pulang bola na madaling maibulsa. Mukhang alam talaga ni Jack kung paano magplano ng posisyon ng cue ball. Halos hindi maitago ni Sharon ang kanyang excitement na paulit-ulit na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Lumapit ang amo ng lugar sa grupo. Tinulungan niya si Jack na ilabas ang bola na tumulong sa pag-score ng 6-pointer mula sa bulsa. Itakda ito ng maayos at pagkatapos ay ngumiti kay Jack, "Bata, kung ito ang unang pagkakataon mong maglaro ng bilyar, natuto ka ng mabuti. Tiyak na gaganda ka ng husto pagkatapos ng 1 o 2 araw na paglalaro nito." Isang walang malasakit na ngiti ang iginanti ni Jack. "Don't worry. Ngayon ko lang napag-aralan ang play nila and I basically know how to hit and where to position the balls. Hanggat ang layunin ay tumpak at ang lakas ay kontrolado ng mabuti, ito ay magiging tulad ng pagbaril ng baril. Nasa master level na ako sa shooting noong naglilingkod ako sa militar. Ang karamihan ay nawalan ng salita. Paano maihahambing ng lalaking ito ang paglalaro ng bilyar sa pagbaril ng baril? Tumigil ka na sa pagbubuga ng kalokohan. Ituloy ang paglalaro kung ganoon. Hindi ako naniniwalang mananalo ka sa laro." Tinubukan ni Leo ang lahat para kumbansihin ang sarili na ang pump na ito ay parang bulag na pusa na natisod sa isang patay na daga, swerte. Napakaraming bola sa mesa ang hindi pa ibinulsa at bawat isa sa kanila ay nasa isang mahusay na posisyon, gayunpaman ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot lamang ng mga marka ni Jack. Hanggat nagkamali si Jack mamaya, makakabalik siya sa larong ito. Higit pa rito, Jack, ang pump na ito ay talagang maliwanag. Talagang nakita niya ang kanyang panlilinlang nagmadali siya kay Timothy at kusa siyang natalo sa laro. Pagkatapos ng lahat, hindi sila naglagay ng anumang taya sa larong iyon, ngunit ginagamit lamang ito upang ipaliwanag ang mga patakaran kay Jack. Bukod dito, nanalo siya ng maraming pera mula kay Timothy ngayon. Kailangan lang niyang dalhin si Timothy sa ilang nightclub ngayong gabi at gumastos ng ilang daang libo para sa kanya para mapasaya siya muli. Hindi lamang siya nanalo ng pera, ngunit kasabay nito ay nagkaroon din siya ng magandang relasyon kay Timothy. Isang bato ang pumatay ng 2 ibon, bakit hindi? Ang ilang daang milyon sa kanyang balanse sa kredito ay mula kay Young Master Drake nitong mga nakaraang buwan o higit pa. Hinahayaan niya si Timothy na manalo ng ilang round paminsan-minsan para lang bigyan siya ng matamis na lasa ng panalo. Todd. Nang siya ay lumalangoy sa kanyang pag-iisip, ibinulsa ni Jack ang isa pang pulang bola, sabay pwesto ng puting cue ball sa isang napaka-discarding lugar. Maaari siyang mag-strike para sa isang 7-pointer. Pumangon ang pag-aalala sa loob ni Leo nang mapansin niyang target ni Jack ang 7-pointer. Pinipigilan niya ang kanyang gulat at kinumbinsi ang kanyang sarili na si Jack ay isang baguhan lamang, hindi siya makakapunto sa round na ito. Gayunpaman, ang eksena sa harap niya ay naging sanhi ng kanyang dila. Isa pang 7 puntos ang napunta sa scoreboard ni Jack. Mabilis ngunit tumpak ang strike. Young Master Leo, sa tingin mo ba ay naglalaro ang pump na ito sa bilyar? Paano ang lahat ng mga poster at kapansin-pansing pamamaraan na ito ay pag-aari ng isang baguhan? Isang lalaki na matagal nang nakikipaglaro kay Leo at sa iba pa. Ang lumapit at nagpahayag ng kanyang mga alalahanin kay Leo. Hindi naman siguro siya nagpapanggap. Kung nilalaro niya ito noon, hindi na kailangang magtanong tungkol sa mga patakaran, di ba? Hindi kailangan ang pagkilos na iyon? Napakunot ang noo ni Leo, hindi makapaniwalang mapagpanggap si Jack. Gayunpaman, ang higit na hindi nakapagsalita ay ang ilang sunod-sunod na ball ang ibinulsa ni Jack. Ang mga pulang bola sa mesa ay naging mas kaunti at ang mga marka ni Jack sa scoreboard ay tumataas sa bawat oras. Kawakas, hindi nakapasok sa bulsa ang isang 7-pointer. Napakunot ang noo ni Jack, lumungkot ang mukha, parang 4 na taong gulang na batang lalaki. Damn, sayang naman. Huminga ng malalim si Tanya sa huling hampas ni Jack. Itinuon naman ni Sharon ang atensyon sa scoreboard at tuwang-tuwa. Tingnan mo, Tanya. Tingnan ang mga puntos. Si Jack ay umiscore ng 80 puntos. Talagang naka-score siya ng nakakatakot na 80 puntos sa isang pagkakataon. Nangangahulugan ito na nanalo na siya sa round na ito at natalo si Leo kahit na tinapos niya ang lahat ng bola sa mesa.
Kabanata 733. Tama ka, doon lang nataman ng realization si Tanya. Kahit naibulsa ni Leo ang lahat ng natitirang bola sa mesa, ang pinakamataas na marka ay magiging 67 lamang dahil ang kabuuang puntos ay 147 lamang. At ngayon ay nakapuntos na si Jack ng higit sa kalahati, hindi ba ito amoy tagumpay? Ako, nanalo ako sa round na ito. Blanco at nataranta ang mukha ni Jack, pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig, pero wala na bang ilang bola sa mesa? Ikaw. Hindi ako makapagsalita. Ang pinakamataas na puntos na makukuha ng isa ay 147 lamang dahil ang kabuuang puntos ay 147 lamang. Nakakuha ka na ng 80 mula dito. Kaya, kahit na natapos ni Leo ang lahat ng mga bola sa mesa, imposible para sa kanya na maka-score ng higit sa iyo. Titiig ang paliwanag ni Yvonne. Parang tama, umungad kay Jack si Joy saka siya tumingin kay Leo. Ngayon, young Master Leo, ikaw na. Sa mga oras na ito, halos mabasa ni Leo ang kanyang pantalon, lumalabas ang mga kislap ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang punk na ito ay umiscore ng 80 puntos sa isang pagkakataon. Kahit na naipasok niya ang lahat ng bola sa mga bulsa, natalo na siya. By turn your asterisk sa. Panalo ka sa round na ito. Nabuhay ang galit ni Leo na halos sinigawan niya ang may-ari ng lugar, boss, i-reset ang laro. Pupunta tayo sa susunod na round. Agad na umakyat ang may-ari at inayos ang mga bola. Pinaril niya si Jack ng thumbs up nang matapos niyang iset up ang laro. Pinata, kamangha-manghang laro. Isa kang henyo sa mga henyo. Bago ang mga laro, pinag-aralan kita at napagtanto na ikaw ay talagang baguhan. Ang poster ay hindi partikular na tama at tumagal ka ng ilang segundo upang ayusin ang cue stick para sa isang mas magandang anggulo. At saka, minsan may mga pahiwatig ng pag-aalinlangan sa iyong mga mata, ngunit sa huling bahagi ng laro, ikaw ay naging mas mahusay at mas mahusay. Ang mataas na papuri ng may-ari kay Jack ay parang isang matalim na karayom na tumutusok sa eardrums ni Leo at ng iba pa. Nararamdaman nila ang pagkurap ng iritasyon sa kanilang mga ugat. Nanalangin si Timothy na matalo rin si Jack sa laro at mas magiging masaya para sa kanya na makitang natalo si Jack ng 1 bilyon. Kahit mag-alok si Sharon na magbayad, malaki pa rin ang utang na loob ni Jack sa kanya, isang pabor na hindi madaling mabayaran. Hindi niya inaasahan na mananalo si Jack sa unang round. Pinaril ni Leo si Jack ng malamig na tingin at tumahol, hindi ko dapat kinalat ang mga bola noong huling laro. Pinamaliit na yata kita kaya nakascore ka. Sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag sa iyo. Si Jack ay nagpakawalan ng isang kaibig-ibig na tawa, inihagis ang cue stick, at hinampas ang puting cue ball. Bahagyang hinawakan ng puting cue ball ang pulang bola at kumalat ito ng kaunti mula sa orihinal nitong posisyon. Ang puting cue ball sa kabilang banda ay tumalbog at huminto sa likod ng isang 2-pointer ball. Snooker. Ang mga tao ay sumigaw ng malakas, kinusot ang kanilang mga mata, sinusubukang makita ng malinaw ang kasalukuyang posisyon ng puting cue ball. Ang puting bola ay nagkataon na naharang ng 2-pointer na dilaw na bola na naging dahilan upang hindi matamaan ng diretsyo ni Leo ang pulang bola. Swerte talaga. Siguradong swerte. Mukhang hindi ito puro swerte lang. Ang posisyon ng puting cue ball ay perpekto. Jesus Christ, magaling si Jack. Si Sharon ay sumasabog sa kagalakan na ginawa niya ang kanyang maliit na masayang sayaw. Ang tanawin ng tumatalbog na dibdib ni Sharon nang gawin niya ang kanyang munting sayaw ay nagpapataas pababa ng mga Adam apples ng mga tao. Napaka-phenomenal ng tanawin sa harap nila. Excited at tuwang-tuwa ang lahat sa palabas maliban kay Leo. Namula ang kanyang mukha at naglabasan ang ilang ugat sa kanyang leeg. Naisip niya na dahil baguhan pa lang si Jack. Hindi niya alam kung paano i-serve ang unang strike at ikakalat ang mga bola sa mesa, tapos madali niyang maibulsa ang mga natitirang bola at maibaba ang round na ito. Talagang wala sa kanyang inaasahan ang eksenang nasa harapan niya. Ngayon ay wala ng pagkakataon para sa kanya na tamaan ang pulang bola ng direkta mula sa kung saan naroon ang puting cue ball. Kinailangan niyang pag-aralan ang anggulo upang ang puting cue ball ay tumama sa gilid ng billiard table at tumalbog patungo sa direksyon ng pulang bola. Thud. Si
Si Leo ay tunay na isang mahusay na manlalaro, hindi naman masama ang galing niya sa bilyar. Nakahanap siya ng tumpak na anggulo para tumama ang puting cue ball sa pulang bola. Gayunpaman, inilatag din niya ang pulang bola ng higit pa kaysa dati, na nag-iwan kay Jack ng isang mahusay na tindig para maka-score. Kabanata 734. Nang marehistro ng kanyang utak na ang mga bola ay malawak na nakakalat, ang kanyang puso ay lumubog. Nagpakawala siya ng isang mabigat na buntong hininga at naramdaman ng isang nagbabantang premonition na lumitaw sa kanyang puso. Maraming salamat, Young Master Leo. Isang walang pakialam ng ngiti ang nakasabit sa mukha ni Jack habang naglalakad siya. Umikot si Leo, tumingin sa kaibigan na nakatayo sa likuran niya, at nagutos, dalhan mo ako ng isang bote ng mineral water. Sobrang init dito. Damat, namunot ang noo ng binata, madali niyang naramdaman ang gulat na bumabalot kay Leo. Kapag ito ay 100 milyong taya sa bawat laro at ang isang maliit na pagkakamali ay nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar, sino ang hindi papawisan? Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Turner ay isang pangatlong klaseng pamilya lamang at hindi sila nagmamayari ng maraming ari-arian at ari-arian. Kung patuloy na matatalo si Leo ngayon, hindi mababayaran ng kanyang 500 milyong dolyar na balanse sa kredito ang pagkawala. Mabilis na kumuha ng bote ng tubig ang binata at inihagis kay Leo. Pinuksan ito ni Leo at nilagok ito. Samantala, sunod-sunod na nagbulsa si Jack ng ilang bola at naka-score siya ng higit sa 15 puntos. Diyos ko! Magandang galaw at magagandang posisyon. May pag-asa si Jack na manalo muli sa round na ito. Sharon did her happy lip and exclaimed. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, nakita niya ang pag-asa na manalo si Jack ng isa pang round. Nakakainis. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Ito ay isang pampublikong lugar. Tinapunan niya ng nakakatakot na titig si Sharon. Napaka-sensitive ng sensory system ni Leo ngayon na parang humihiyaw ang boses ni Sharon na naglalabas mula sa violin na tinutugtog ng isang kakilakilabot na violinist. Anong problema, Young Master Leo? Don't tell me basa ang pantalon mo ngayon. Sa tingin ko hindi mo kayang mawala ang ganoong halaga, di ba? Hindi lang nagtaas ng boses si Sharon matapos marinig ang reklamo ni Leo, pero na-enjoy niya ang view sa harapan niya, nabalisa si Leo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ano ang mali? Oo, saan napunta yung bastos mong ugali 30 minutes ago? Bakit nawala agad? Shut the F-sick up. Isa pang bola ang ibinulsa, at unti-unting dumilim ang ekspresyon ni Leo. Hindi nagtagal, ipinakita ng mga scoreboard ang Jack minus 79 points. Nanalo na naman yata ako. Tanging ang ilang mga kulay na bola lamang ang natitira. Young Master Leo, gusto mo bang pakalmayan kita? Kung hindi, nakakahiya para sa isang ekspertong tulad mo na makakuha ng 0 points. Hindi ipinagpatuloy ni Jack ang laro, sa halip ay ngumiti siya kay Leo at sinabi ang kanyang mga alalahanin. Nawala ang mga kulay sa mukha ni Leo at kumikibot ang mga sulok ng labi nito na parang na-stroke. Ang kanyang kamay ay galit na hinanap ang bote ng tubig. Hinawakan niya ang bote at humigop ng husto, nalaman niyang walang laman ang bote, ininom niya ito ng ilang sandali. Ang pangalawang laro ay sa iyo din. Pinunasan ni Leo ang malamig na pawis sa kanyang noo at tumahol ng xenophobic alay kay Jack, I quit. Sinungaling ka. Nagkunwari kang newbie kung master ka talaga. F-sick. Napakamalas ko ngayon. Ibigay mo sa akin ang iyong account, maglilipat ako ng 200 milyong dolyar sa iyo. Hindi nakita pinaglalaroan. Napansin ni Leo na ang brat na ito, si Jack ay mas mahusay na naglalaro. Siya ay napabuti ng napakabilis, at ang kanyang mga diskarte at ang kanyang mga kasanayan sa round na ito ay tila mas mahusay kaysa sa unang round. Ang oras na kinuha sa layunin ay mas maikli din kaysa dati. Ngayon, ang kanyang strike ay mas tumpak at ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ay mas pino. Si Leo, ngayon, ay talagang natakot. Kabanata 735. Isang malakas na tawa ang iginanti ni Jack nang marinig ang sinabi ni Leo. Umiti siya, oo naman, Young Master Leo, kung gusto mong mag-ball out ngayon, okay lang din. Pero kailangan mo akong ilipat ng 1 bilyon kaysa 200 milyon. Tama ba?
Huminto sandali si Jack at pagkatapos ay nagpatuloy, bago ang laro, malinaw mong nabanggit na kailangan nating maglaro ng 10 round at hindi pwedeng sumuko na lang sa kalagitnaan. At kung gusto mong mag-withdraw ngayon, nangangahulugan ito na automatiko kang susuko sa natitirang 8 round. Kung ganoon, 10 laro ang natalo mo. Bahagyang napaawang ang bibig ni Leo sa paalala ni Jack. Nasabi na niya ang lahat ng panuntunang ito bago ang laro, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Jack. Hindi sumagi sa isip niya ang pagkatalo niya sa bilyar sa isang baguhan na tulad ni Jack. Nawala na siya ng 200 milyon. Pinili man ng kanyang utak na ipagpatuloy ang paglalaro, ang kanyang puso ay babagsak bago ang anumang bagay. Tigilan mo na ang pagbubuga ng kalokohan. Ayoko na. Ibigay mo lang sa akin ang iyong account number at ililipat kita ng 200 milyong dolyar. Sino ang humiling sa iyong magsinungaling tungkol sa iyong kakayahan at sinabi sa amin na hindi mo pa ito nilalaro noon? Malinaw kang naglaro ng billiard dati at sanay ka dito. Humigting ang panga ni Leo at nagngalit ang mga ngipin. Itinanggi niya ang anumang mga alituntunin na itinakda nila na parang spoiled na bata. Ikinaway ni Jack ang kanyang braso gamit ang billiard cue stick sa kanyang kamay at itinutok iyon kay Leo. Bahagyang tumagilid ang ulo niya na may malamig na tono, sinabi niya, hindi ako nagsinungaling. Natutunan ko ang mga discarding iyon ng mag-isa noong pinapanood ko kayong dalawa na naglalaro kanina. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ko rin maiwasan. Ngunit mayroon ka lamang 2 pagpipilian ngayon. Ang isa ay ang aminin ang pagkatalo at ilipat ako ng 1 bilyong dolyar, at ang pangalawang pagpipilian ay upang tapusin ang natitirang 8 round. Kung sakaling mapalad ka, baka manalo ka ng 1 round, who knows, right? Muling nag-vibrate ang sulok ng bibig ni Leo. Ang punk na ito ay ganap na baliw. Ano nga ulit ang sinabi ng punk? Kung sakaling mapalad siya, baka manalo siya ng 1 round. Ayon sa pagganap ni Jack sa unang 2 round, hindi mahirap makita na si Jack ay nagiging mas mahusay at mas mahusay sa pag-strike at pagpuntirya, na ginawa Leo insecure tungkol sa kahihinatnan. Mayroon siyang malakas na premonition na hindi manalo sa alinman sa mga natitirang round. Hoy, huwag mo masyadong idiin ha. Bodyguard ka lang sa pamilya Drake. Kung hindi dahil kay Timothy o sa pamilya Drake, binati ka na namin ng mga kamao. May isang lalaki sa karamihan na mukhang mabuting kaibigan ni Leo. Agad siyang humakbang at inis na inis si Jack. Tama siya. Naglaro ako ng 2 round sa iyo at nangakong bibigyan kita ng 200 milyon. Ano pang gusto mo? Kung hindi dahil kay Young Master Timothy, hindi ka namin bibigyan ng kahit 1 sentimo, hindi pa banggitin ang 200 milyon. At saka ano ang magagawa mo sa amin, ha? Nag-2 step forward ang isa, mayabang ang tono niya. Bahagyang naging kalmado si Leo at medyo may kumpiyansa sa kanyang puso nang makita niya ang 2 sa kanyang kaibigan na nagsasalita para sa kanya. Inirapan niya si Jack, Brad, bibigyan kita ng 200 milyon, sabihin mo sa akin ang account number mo kung gusto mo. Kung hindi, aalis kami sa isang bar para tumambay kay Young Master Timothy dahil malapit na ang party time. Sa oras na ito, pinadulas ni Jack ang cue stick sa kanyang kamay at hinaronggan silang magpatuloy sa kanilang landas. Hindi ko na uulitin. Magpapatuloy ka sa paglalaro sa akin o aminin mo ang iyong pagkatalo at bibigyan mo ako ng 1 bilyon. Kasing simple noon. Ngunit, kung maglakas loob kang lumabas sa kompartimento, hinuhukay mo ang sarili mong libingan. What the f-sick? Isa ka lang mabahong piraso ng Shea Asterisk na kagagaling lang sa military. Anong karapatan mong kumilos ng snob? Ang unang lalaking tumayo para kay Leo ay humakbang papalapit kay Jack at tumahol. Umalis ka na sa daraanan ko. Mabahong piraso ng Shea Asterisk. Ang kaibigang ito ni Leo ay nagtataglay ng salobin na pinakakinaiinisan ni Jack, ang pagmamaliit sa mga sundalo. Napakaraming sakripisyo nila para kay Daxia, para sa mga tao ng Daxia. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay kay Daxia at hindi na makakauwi. Ngayon, ang hamak na nauna sa kanya ay talagang ininsulto siya at ang kanyang mga kasama, at hinahamak pa sila. Hindi nagatubili si Jack at pinitik ang cue stick at pinasadahan ito ng sunod-sunod na banggaan patungo sa braso ng kalaban.
Si Jack ay tila hindi gumamit ng labis na lakas, ngunit ang lalaki ay naramdaman na ang kanyang mga buto ay malapit ng mapupulbos, lumungkot ang mukha niya at umiiyak sa sobrang sakit. Jack! Sa sandaling ito, bumangon si Timothy mula sa kanyang upuan at same time na sinaway, lahat sila ay kaibigan ni Leo, at si Leo ay aking mahal na kaibigan, ibig sabihin ay kaibigan ko rin sila. Ngayon, makinig ka sa akin, kung ano ang nangyari ngayon sa sentrong ito, kalimutan na natin ito, hindi para kay Leo kundi para sa akin. Ililipat ka ni Leo ng $200 milyong at pakakawalan mo kami. Naririnig mo ba ako? Young Master Drake, iminumungkahi ko na huwag mong idamay ang iyong sarili sa usapin ngayon. Bago ang laro. Alam nila na hindi pa ako nakakalaro ng billiard noon at baguhan pa lang ako. Kaya't patuloy pa rin sila sa pagpindot na gustong i-bully ako at manalo ng pera ko. Malamig na ungol ni Jack bilang ganti. At saka, gusto kitang ipaghiganti. Niloko kanila at kinuha ang napakaraming pera mula sa iyo. Kaya sa pagkakataong ito, pasensya na kung hindi ko sinunod ang utos mo. Jack White, bodyguard ka lang ng pamilya Drake. Ako ang iyong master ng Drake family. Ako ang iyong Panginoon. Lumaki ang galit sa loob ni Timothy na parang tumor. Sa sobrang galit niya ay nagtaas siya ng boses at sumigaw, simula ngayon, ikaw, Jack White, hindi na nagtatrabaho sa pamilya Drake. Tanggal ka na sa trabaho. Kabanata 736. Kuya, anong Bulls Asterisk T ang ibinubugbog mo? Ako ang kumuha kay Jack, wala kang karapatang tanggalin ang kanyang trabaho. At saka, paano mo siya matatanggal sa trabaho nang walang pahintulot ng ama? Galit na sigaw ni Tanya. Naging bola siya ng purong galit sa sumunod na segundo na narinig niya ang mga salita ni Timothy. Bodyguard lang siya at ako ang young master. Kailangan ko bang humingi ng pahintulot kapag bodyguard lang ang pinapaalis ko? At hindi mo ba alam ang totoong pagkatao niya? Isang punong commander. Isa lang siyang punong commander para sa Diyos. Kailangan ba nating lumuhad sa harap niya at halikan ang asterisk sa niya? Tagot ni Timothy sa malamig na tono. Pakiramdam ni Tanya ay saysubog na sa galit na halos mawala ng malay. Hindi niya akalain na ganito pala ang sasabihin nitong mahal niyang kapatid. Tinapakan niya ang kanyang paa at sumigaw. Kahit anong sabihin mo, hindi mo ito mapapasya. Huwag mong kalimutan na ako ang iyong kapatid at ako ang panganay na anak sa pamilya Drake. Sumimangot si Timothy at saka idinagdag. Sino ang nagtanong sa asong ito na tumahol sa maling tao? Ako ang kanyang Panginoon. At isang aso na tumatahol sa kanyang amo, ano ang silbi ng pag-iingat nito? Para kagatin niya ako, napamura naman si Jack sa kapalit. Nagsalita siya, tama, dahil malinaw na sinabi ni Young Master Drake, wala nang masasabi pa. Hindi ako mananatili sa posisyong ito para sa higit pang kahihiyan. Marahil ay maraming mga tao ang nagpapahiya sa akin sa likod ko. Na nagsasabi ng mga bagay tulad ng si Jack White ay isang linda, naglalaway sa pamilya Drake. Tumigil sandali si Jack at nagpatuloy, Hindi ako emotionally o physically attached sa posisyon ng bodyguard. At binayaran na ako ni Miss Tanya ng sahod last month, ang sahod naman nitong mga ilang araw, kalimutan na natin. Isaalang-alang ang ilang araw na ito ng paglilingkod bilang pasasalamat ko kay Miss Tanya. Ngunit ngayon ay kailangang bayaran ako ni Young Master Leo ng $1 bilyong, walang turnaround. Kung hindi siya magbabayad, hindi siya makakaalis. Nang marinig ni Leo ang ibinalita ni Timothy tungkol sa pagpapaalis kay Jack, nagliwanag ang kanyang mga mata na para bang nakakita siya ng liwanag sa dulo ng lagusan. Pagkatapos ay tinanong niya si Timothy, Young Master Drake, pinaalis mo na siya, tama? Hindi na siya bodyguard mo, di ba? Dahil hindi na siya, kahit may mga tao akong bugbugin siya, hindi naman makakaapekto ang pagkakaibigan natin, di ba? Tumanggo si Timothy bilang tugon, ngunit ipinaalala niya, oo naman. Hindi na siya ang bodyguard natin, ikaw na ang bahala. But one thing I must say, this punk is pretty good, I don't think your bodyguards are his match. Maglakas loob ka, agad namang umahan si Sharon at galit na tumahol. Kahit hindi na siya bodyguard ng Drake family, andin pa rin ang George family. Huwag kalimutan na ang pamilya George ay hindi isang puwersa na dapat isaalang-alang.
Kung maglakas loob kang hawakan ng isang hibla niya, lalabanan mo ako, Sharon George. Oh, Miss George? Sinusubukan mo na bang gumanap ng superhero ngayon? Bakit naman? Hindi lang siya may asawa, nabalitaan ko rin na hindi siya interesado sa iyo. Worth it ba na magsakripisyo ng sobra para sa lalaking may asawa? Initian ni Leo ang pag-aaruga ni Sharon kay Jack. Naging madilim at mapurol ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, si Sharon ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang George, isang first class na aristokratikong pamilya sa Eastfield. Siya ay mula sa isang third class na pamilya, kaya natural na hindi niya nais na masaktan siya, at ang kanyang paggamot ay matagumpay na natakot sa kanya. Bakit ka nag-aalala? Kahit na hindi ko siya gusto, kaibigan ko pa rin siya, at dapat tulungan ko ang kaibigan ko. Mahigpit na kinagat ni Sharon ang ibabang labi habang nakanganga. Tumingin siya saglit kay Jack. Miss Sharon, salamat sa iyong mabuting hangarin. Bahagyang naantig si Jack sa ginawa ni Sharon, pero tinignan niya si Sharon na may solemna at matigas na mukha. Gayunpaman, hindi ako mahilig mangutang sa iba, not to mention, personal affair ko ito ni Young Master Leo, at ayoko na nakikialam ang iba. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Salamat, pero, nakaramdam ng pagkadismaya si Sharon sa kanyang puso. Hindi lang Miss Sharon ang tawag sa kanya ni Jack, isang formal na pangalan, ngunit binanggit din niya na personal niyang kapakanan iyon at hindi dapat makialam si Sharon bilang outsider. Ang pahayag na ito ay malinaw na nagpahayag ng kanyang intensyon sa kanya, imposible silang magkasama. Hindi niya talaga siya binigyan ng pagkakataon. Miss Sharon, pakinggan ng mabuti ang bawat salita. Gising na. Ayaw niya ng tulong mo. He is giving you the cold shoulder. Can't you sense that? Hindi ka man lang niya pinapahalagahan, bakit gusto mo pa siyang tulungan? Excited na pinalakpakan ni Leo ang kamay ng marinigang binigkas ni Jack. Ngayon na sa wakas ay naalis na ang huling harang sa daan, si Leo ay nabigla sa tuwa. Mahigit 100 bodyguard na naghihintay sa labas ng center ang sumugod sa lugar matapos marinig ang palitan. Young Master Leo, paano ka namin maglilingkod? Agad namang humakbang ang isa sa kanila, yumuko sa harap ni Leo na magkadikit ang mga kamay, at sinabing, Kabanata 737. Mayroong isang ignorante na bastard dito na malinaw na hindi nagdala ng kanyang utak ngayon. Gusto ko nang umuwi pero pinigilan niya ako. Alam mo na ang susunod mong gagawin, di ba? Cold-hearted na tumikim si Leo at pumaling kay Timothy. Young Master Drake, huwag kang mag-alala sa kanila. Hindi ordinaryo ang mga bodyguard na ito. Gumawa sila ng kakaibang diskarte sa pakikipaglaban na tinatawag na Invincible Spinning Void Fist na walang nakakaalam sa mundong ito. Tsaka lahat sila mga senior at juniors from the same place. Makapangyarihan sila. Lumulundag sa tuwa ang puso ni Timothy at lumundag ang pag-asa niya nang marinig ang sinabi ni Leo. Tama si Leo. Bagamat ang pamilyang Turner ay isang pangatlong klaseng pamilya lamang, hindi ito nangangahulugan na walang nangungunang bihasang manlalaban sa kanilang pamilya. Ang ilang mga bihasang mandirigma ay maaaring emosyonal na nakatali sa isang taong nakilala nila mula sa isang third class na pamilya. At sa kadahilanang ito, marahil, handa silang magtrabaho para sa kanila. Sa pagtingin sa pagtaas ng tiwala sa sarili ni Leo, sa wakas ay naisip ni Timothy na may pag-asa pa para sa kabilang partido na turuan si Jack ng isang hindi malilimutang aral. Mas mainam na gawin siyang nakarete sa loob ng ilang linggo. Hoy! How dare you offend our young master? Tinadala mo ba ang iyong sarili sa impyerno? Agad na pinalibutan si Jack ng lusag ng mga bodyguard. Sa kasamaang palad, ang mga bodyguard na iyon ay nahulog sa lupa ng palibutan nila si Jack. Wala ni isa sa kanila ang nakabangon ngayon. Ang sakit ay nabalot sa kanila ng matinding-tindi na naging dahilan upang silang lahat ay humagulgol sa paghihirap. Nagbago ang kanilang mga mukha sa isa sa mga patay na blanched na mukha. Si Timothy naman ay pinalo ang puso sa dibdib na pumuti ang mukha. Ang mga bodyguard na ito mula sa pamilya Turner ay mukhang hindi na maaasahan ngayon. Anong Invincible Spinning Void Fist? Ito ay walang iba kundi isang cotton candy na kamao kay Jack, malambot at walang silbi.
Mahigit 100 lalaki ang gumamit ng parehong pamamaraan ngunit wala ni isa sa kanila ang nakahawak sa sulok ng damit ni Jack bago bumagsak sa lupa. Kung hindi ko makitang 1 bilyon ang inilipat sa aking account, dito ka na magkakaroon ng huling hininga. Isang matiim ngunit nakakatakot na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Jack. Tumingin siya kay Leo at idinagdag, "Oh. Sa pamamagitan ng paraan, kung ang ilang mahahalagang kasangkapan o bagay ay nasira dito, dapat mo ring bayaran ito. Kung tutuusin, ikaw ang nagsimula ng laban, at dahil din sa ayaw mong magbayad, di ba?" Isang kislap ng malamig na pawis ang bumungad sa noo ni Leo, namutla ang mukha nito nang magsalita si Jack. After he gave some thoughts to the matter, he finally opened his mouth, "Di ba 8 games pa? Ituloy na natin. Wala ako sa best ko kanina. At marahil ay manalo ako sa natitirang 8 laro at ikaw ang may utang sa akin. Sige. Kung ganoon, ipagpapatuloy ko ang laro sa iyo. 2 round lang ang nilero ko. At talagang gusto ko ang larong ito, nakakatuwa." Napangiti si Jack nang marinig ang proposal ni Leo. Bawat salita at tono mula sa kanyang bibig ay nag-uudyok ng galit sa loob ni Leo. Halos kumukulo na si Leo sa galit na halos magsuka siya ng dugo. Ano? Talaga bang hindi naglaro ng bilyar ang punk na ito? Anong biro? Halika, oras ko na para simulan ang laro. Pinunasan ni Leo ang malamig na pawis sa mukha at leeg at saka maingat na humakbang patungo sa billiard table. Siyempre, napansin ng lahat na bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pa siya kalaban ni Jack noong una at ngayong kinakabahan siya, natural na hindi siya makapag-perform ng maayos. Sa makatuwid, sa susunod na 8 laro, hindi siya nanalo kahit 1 beses. Sa 1 laro lamang, nakita niya ang kislap ng pag-asa, ngunit sa huli, nabigo siyang ibagsak ang round na iyon. Lahat tama. Tapos na ang 10 laro, may sasabihin ka ba ngayon? Maglipat ng $1 bilyong. Ito ang aking account number. Kinuha ni Jack ang isang panulat at isinulat ang kanyang account number sa isang papel at binigay kay Leo. Ngunit, pero mayroon lang akong 500 milyon sa aking balanse sa kredito. Mr. White, mahal kong Mr. White, bibigyan ko kayong lahat ng $500 milyong at tatawagan natin iyan na isang deal, okay lang ba iyon? Alam ni Leo sa kanyang puso na hindi simpleng tao si Jack. Ang isang malakas na tao ay hindi pinahihintulutan silang umalis, kaya't maaari lamang siyang magsumamo kay Jack ng may kaawa-awa. Kabanata 738. Jack, narinig mo na ba ang kasabihang, pinakamaswerte siya na nakakaalam kung kailan babangon at uuwi? Ang $500 milyong ay malaki sa sarili nito, at wala ng pera siyang Master Turner sa kanya. Consider yourself lucky today, being able to withdraw 500 million from him, ang sagot ni Timothy, bagamat nababalot ng pagmamataas habang binigyan niya si Jack ng isang baluktot ng ngiti. Hindi pa nakontento si Jack. Sa sobrang condescending na kausap ni Timothy, nagalok siya ng isang tipid ng ngiti bilang ganti. Hindi. Alam ko kung iba ang sitwasyon, na ako ang natalo, hindi niya ako hinayaang makawala ng fraction less of 1 billion. Gusto kong ipahiwatig na ang iyong mga kasanayan sa pakikipagayos ay kakilakilabot din. Iyang Master Turner pa rin ang nakipagpustahan sa akin. Paano mo masasabing giniling lang ako ng pera sa kanya? Hindi mo ako masisisi kung grabe ang koordinasyon niya. Huwag mong lampasan ang iyong mga hangganan, Pump. Ito ang iyang master ng pamilya Turner. Ang mga bodyguard, kahit masakit pa, ay bumangon matapos silang bugbugin. Takot na takot sila sa presensya ni Jack. Pinandilatan ni Jack ang isa sa mga bodyguard na sa sobrang takot ay napaatras siya. Tulad ng pakialam ko, siya ang young master ng kahit anong pamilya, sambit niya. Huwag isipin na makakaalis siya sa lugar na ito kung hindi niya ako babayaran ng buo. Kahit $1 lang ang kulang. Nakakuyom ang mga kamao, nilingan ni Leo si Timothy, na pagtantong hindi siya pinapaalis ni Jack. Young Master Drake, tulungan mo akong bayaran itong 500 milyon. Bakit hindi mo? Natigilan si Timothy nang walang tamang sagot bago siya sumagot, Young Master Turner, humihingi ka ng 500 milyon, hindi 50 milyon. Kahit na hilingin mo sa akin na pautangin ka ng $500 milyong, kailangan kong pag-isipang mabuti ito.
Sa tingin mo ba kaya kung magpahiram ng 5 bilyong sa iyo ng ganoon-ganon lang? Walang magawa, ibinaling ni Leo ang nag-aalalang tingin kay Jack. Wala akong gaanong pera, sabi niya. Mayroon lang akong 500 milyon. Tumawa si Jack, natuwa sa sitwasyon. Gagawin ko itong simple para sa iyo. Bigyan mo ako ng 500 milyong dolyar at iyong handgal na ulo ng baboy. Paano kung ganoon? Ang kanyang mga salita ay natakot kay Leo na ang mukha ay ganap na nawalan ng kulay. Naiwan na walang ibang pagpipilian, lumingon si Leo sa isa sa mga bodyguard na kasama niya at gumalaw. Logan, bumalik ka at tulungan mo akong sabihin sa lahat kung ano ang nangyayari. Kailangan gumawa ng paraan ng tatay ko para makakuha ng 500 milyon. Kung hindi, mamamatay ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muling bumaling si Leo kay Jack at sinabing, ibabalik ko ang bodyguard ko para kunin ang tatay ko at ang pera. Hindi naman dapat problema, diba? Tumango si Jack. Siyempre hindi, na parang hindi nababagabag, lumingon siya sa mga kasama niyang babae. Magbibilyar tayo. It's pretty fun after all, alok ni Jack. Maglalaro tayo habang hinihintay natin ang kanyang ama, okay? Ang kanyang mga salita ay tila hindi umayon kay Tanya. Iniisip mo ba talaga ang pagtigil, Jack? Tanong niya, napako ang tingin sa kanya. Huwag kang susuko. Mangyaring huwag magtanim ng sama ng loob sa aking kapatid. Nagsasabi lang siya ng kung ano-ano dahil galit siya. Binigyan lang siya ni Jack ng mapait na ngiti. Miss Tanya, I appreciate your sincerity, but I'm pretty sure na alam mo kung anong klaseng tao ako. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko at siniseryoso ko ang lahat. Hindi ako isang taong magpakatanga at alam mo iyon. At saka, hindi ako humihinto, pinaalis ako ng kapatid mo. Fine. Bulong ni Tanya. Alam ni Tanya na walang kabuluhan na makipagtalo pa sa kanya, matatag siya sa kanyang paniniwala. Kung gayon, ay pangako mo sa akin na magiging mabuting magkaibigan pa rin tayo, malumanay niyang pakiusap. Hindi naman magiging problema yon, diba? Natural hindi. Magiging matalik pa rin tayong magkaibigan kahit hindi ako bodyguard ng pamilya Drake. Tumango si Jack. Tilang apat kabilang sina Tanya, Sharon, at Yvonne ay naglaro sa dalawang mesa at nagsimula ng kani-kanilang round ng bilyar. Samantala, umiinom ng tsaa ang Panginoon ng pamilya Turner kasama ang isang marshal na kilala niya at may mabuting pakikitungo. Ang marshal na ito ay mula sa Sky City at siya ay isang malayong kamag-anak ng pamilya Turner. Nagkataon na siya ang bisita nila ngayon. Nabasag ang payapang kapaligiran ng si Logan, isang bodyguard, ay pumasok sa silid, humihingal at humihingal. Kabanata 739. Guro, may nangyaring masama. Inigit ni Logan sa pagitan ng pantalon. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Master Turner habang nakatitig kay Logan. Ano ito? Ang bastos mo talaga. Hindi mo ba alam na dapat kang pumunta sa kasambahay? Hindi mo ba nakikita na may importante akong bisita dito? Tito, ano pong pinagsasabi nyo? Sino ang mahalagang panauhin? Kami ay isang pamilya, ito ay masyadong mapagbigay sa iyo, wika ng isang binata sa tapat ni Master Turner habang humihigop ng kanyang tsaa. Isang maliit na ngiti sa kanyang mukha habang ginagawa niya. Tinulyapan ni Master Turner ang bodyguard, si Logan, at mahinang sumundot, magsalita ka. Ano ito? Bakit kailangan mong puntahan ako? Sagot ni Logan. Hindi maganda, Master. Young, napakaraming pera ang nawala kay Young Master sa paglalaro ng bilyar sa ilang tao. Nawala ng pera. Paano ito posible? Natigilan si Master Turner. Hindi ba siya sanay sa billiards at mananalo sa karamihan ng kanyang mga laro? Hindi ba niya sinabi sa akin 2 days ago na nanalo siya ng ilang daang milyon? Bakit nagulat ka na natalo siya ngayon? Siyempre, alam ni Master Turner na ang kanyang anak ay madalas na pumupunta sa billiard table at nagsusugal doon. Alam din niya na ang kanyang anak ay karaniwang tumataya ng 10 milyon kada laro kay Young Master Drake. Natalo man ang kanyang anak, hindi dapat siya masyadong natalo dahil sa kanyang husay. Guro, ang Young Master ay tumaya ng malaking taya sa pagkakataong ito. Tumaya siya ng 10 laro sa isang tao, at ito ay 100 milyon kada laro. 1 bilyon ang nawala sa kanya. Pabulong na sabi ni Logan, bumabalot sa kanya ang kanyang pagkabalisa.
500 milyon lang ang kasama ni Young Master at kulang ng kalahating bilyon. Hindi siya maaaring umalis, at ang taong iyon ay nagsabi na kung ang Young Master ay hindi makabuo ng natitirang 500 milyon, siya ay papatayin siya. Walang ibang pagpipilian si Young Master. Kaya hiniling niya sa akin na bumalik at kunin ang pera. Agad na bumangon si Master Turner mula sa kanyang upuan, natarante at hindi makapaniwala sa sinabi ni Logan sa kanya. Nakapustahan siya ng 100 milyon sa isang laro sa isang tao at natalo lahat ng 10 laro. Nagbibiro ka ba? Natalo siya ng 10 laro gamit ang kanyang kakayahan. Isa pa, ano ang nasa isip niya na tumaya ng 100 milyon sa isang laro sa mga tao? Ang 100 milyon ay napakalaking halaga para sa pamilya Turner. Sila ay isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya at walang gaanong kapital sa paggawa, bagamat marami silang mga ari-arian. Bukod doon ay kilalang-kilala niya ang kanyang anak. Hindi tataya ang anak niya sa billiard games kasama ang iba kung hindi siya sigurado na pabor ito sa kanya. At least, hindi siya tataya ng 100 milyon sa isang laro. Pagkatapos ay nag-alok si Logan ng kanyang paliwanag habang nagsasalita, "Guro, hinala ko na ginawang kalokohan ng kausap ang ating Young Master." Sabi ng taong iyon, hindi raw siya marunong maglaro at first time niyang maglaro ng bilyar. Siguradong gusto ni Young Master na manalo ng kanyang pera, kaya ginulo niya ang taong iyon na makipaglaro sa kanya. Mapagpanggap ang tao at sinabing gusto niyang tumaya ng 100 milyon para sa isang laro. Tiwala si Young Master, kaya pumayag siya, ngunit hindi inaasahan na ang lalaki ay napakahusay sa bilyar. Kabisado na raw niya ito matapos tingnan ng Young Master at si Young Master Drake na naglalaro ng isang laro. Sa huli, patuloy siyang nanalo ng 10 laro. Damn! How dare he cheated my son? Galit na galit si Fabian Turner habang mahigpit niyang pinagbabato ang kanyang mga kamao. Tama. Sino ang taong ito? Siya ba ay mayaman at makapangyarihan? Ang isang taong handang tumaya ng 100 milyon sa isang laro ay dapat na isang makapangyarihang tao. Master, bodyguard lang ang taong iyon mula sa pamilya Drake, at ang pangalan niya ay Jack. Nagsalita pa si Young Master Drake sa ngalan ng Young Master, pero hindi man lang siya pinakinggan ng lalaking iyon. Galit na galit si Young Master Drake kaya sinibak niya kaagad ang bodyguard na ito. Dumating na sagot ni Logan na halatang galit habang nagsasalita. Gusto naming samahan ang aming Young Master at umalis sa lugar na iyon, ngunit hindi kami ang kalaban ng lalaking iyon. Ang galing niya talagang makipaglaban. Kabanata 740. How dare he cheat my son? Tagalit, humigpit ang mga kamao ni Fabian. Walang nangahas na makialam. Siya ang bodyguard ng pamilya Drake, kung tutusin. How dare this guy still act so arrogantly after he was sacked by the Drake family? Pumunat ang noo ni Logan at sinabing, wala sa isip ang lalaking ito. Hindi niya pinansin ang pakiusap ni Young Master Drake para sa Young Master. Iniling ni Young Master Drake kay Jack na bigyan siya ng mukha at kunin lang ang 500 milyon mula sa ating Young Master. Ngunit tumanggi ang hanggal na ito. So may ganitong tao na hindi nakakaintindi sa mundo, ha? Tumayo ang binata na kasama ni Fabian. Sino ang taong ito? Para sa isang bodyguard, medyo masungit ang lalaki. At saka, hindi ba siya natatakot na haharapin siya ng pamilya Drake ngayong na-offend niya si Young Master Drake? With a bitter smile on his face, Fabian responded, "Naku, wala kang ideya, pamangkin ko." Ang lalaking ito ay si Jack White, ang manugang na nagpakasal sa pamilya Taylor. Isa rin siyang retiradong sundalo tulad mo, ngunit tila hindi siya nakakuha ng anumang titulo sa loob ng 5 taon na ito. Tinabi niya sa lahat na mayroon siyang token ngunit nawala ito sa pag-uwi kaya walang patunay. May mga sabi-sabi na head commander lang siya. Logan then piped in, who knows kung head commander talaga siya. Iniisip ng lahat na hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang siya iyon dahil napakahusay niya. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang may napakahusay na medikal na kasanayan dahil nailigtas niya ang Diyosa ng digmaang Lana noon. Ang Diyosa ng digmaan ay nabayaran na siya, bagaman. Ang dahilan kung bakit siya napakabaliw ay maaaring dahil iniisip niya pa rin na ang Diyosa ng digmaan ay may utang sa kanya ng kanyang buhay. At walang sino man ang manggahas na saktan siya dahil doon. Hinawakan ni Fabian ang tungki ng kanyang ilong. Napakagulo nito.
Hindi namin maaaring patayin ang taong ito dahil nagawa na niya ang pabor para sa Goddess of War. Paano kung lumapit siya sa atin kapag may nangyari sa kanya? Malamig na ngumiti ang binata. Pero hindi naman talaga natin siya mababayaran ng 1 billion, di ba? Hindi ba't magiging duwag tayo sa paningin niya? Napaisip tuloy ang lalaki bago siya nagalok. May ideya ako, Leo. Susundan kita doon, at babayaran lang natin siya ng 500 milyon. Kung pipilitin niyang mabayaran ng $1 bilyong, ipapakita ko sa kanya kung sino ang amo at sisubog ang kanyang bula. Kailangan niyang maunawaan na may mga masters na mas mahusay kaysa sa kanya. Nagdingning ang mga mata ni Fabian nang marinig ang mungkahi nito. Ito ang gusto niya. Gusto niyang kumilos ang kamag-anak niyang ito, ngunit natatakot siyang tanggihan siya ng kanyang pamangkin, ngayon isang marangal na marshal. Musika sa pandinig ni Fabian nang banggitin mismo ng kanyang pamangkin na sasamahan siya nang hindi siya nagmamakaawa. Malaki. Talagang napakasarap na nasa tabi ka namin. Tumango si Fabian, natuwa dito. Sa tingin ko hindi na kailangang sumama sa atin ang ibang mga bodyguard dahil mawawalan sila ng silbi doon. Hindi nagtagal ay umalis na sila sa kanilang sasakyan na si Logan ang driver at tinunguan. G-Mall. Bakit wala pa sila? Lalong nanlumo si Leo nang makita niyang patuloy na gumaganda si Jack habang nakikipaglaro siya sa mga kasama niyang babae. Ito ay $1 bilyon. Ano ang maaari niyang gawin tungkol dito? Iniisip niya kung magagalit ang kanyang ama kapag nabalitaan niyang nagkamali ang kanyang taya. Pakiramdam niya simula pa lang ay nagsisinungaling na si Jack sa kanya. Maaaring si Jack ay isang dalubhasa sa billiards ngunit sadyang kumilos na parang wala siyang alam. Paano siya mabilis na umunlad kung hindi iyon ang kaso? Nawala sa kanyang pagkabalisa at pagkabalisa si Leo nang pumasok si Fabian sa billiard hall kasama ang marshal at ang kanilang bodyguard na si Logan. Pare, bakit? Bakit dalawa lang ang dinala mo dito? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Leo nang makitang papalapit ang kanyang ama na may kasamang 2 tao lamang. Tila na kompromiso ang kanyang ama at binayaran si Jack ng pera. Inaasahan niyang lalaban ang kanyang ama at magdadala ng mas maraming bodyguard para bugbugin si Jack. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.